Halos lumundag ang puso ni Britney sa sobrang pagkagulat sa sariling boses sa pagsigaw na ginawa niya. Kulang na lang ay mamunti ang kanyang talampakan at di pa rin ang pintuan para makalabas na. Nangihina ang kanyang mga binti pero hindi yun nakahadlang na tinungo niya ang medyo malayong pintuan ng silid. Habol ang hinga at namimilog ng mga mata niya nang tinignan ang kanyang kamay na nagawang humagod kanina sa mainit na mukha ng dati niyang asawa. Pigil pa rin ang hininga na kaagad na pasandal siya sa gilid ng pader ng pintuan. Kung hindi niya gagawin ang bagay na yon, ay paniguradong matutumba siya at magagaya sa panghihina ng mga binti ni Kenji kanina sa bar. Tahimik na siyang sunod-sunod na napamura sa kanyang isipan. Hindi yun makapaniwalang magagawa niya yun kay Kenji. Paano na lang kung nagising ito at nakita ang kanyang ginawa? Iisipin nitong meron siyang pagnanasa. Paniguradong bibigyan nito yon ng ibang kulay. Saka bakit ba pala desisyon ng kamay niya? Bigla na lang nagkukusa. Hibang ka na ba? Anong pumasok sa isipan mo? Diyos ko naman, may paghaplos ka pang nalalaman talaga. Inaamin ba ng katawan mong sabik ka sa kanya? Muli ay parang sirang kausap niya sa sarili. Gulat na gulat pa rin sa reaksyon ng katawan na hindi naman ganun ang huli silang magkita. Bakit mo siya hinawakan? Goodness, Britney naman, hindi mo ba alam na para kang mukhang tanga? Parang batang padyak niya pa ng isang paa niya sa sahig. Litong-lito na sa reaksyon ng kanyang katawan na alam naman niya kung bakit. Pagkapasok niya ng silid nila ng mga anak ay diretso na siyang nahiga sa kama. Kahit nahabol pa rin ng kanyang paghinga, hindi na nagabala pang magpalit ng pangtulog na damit. Nagtalukbong siya nang kumot upang itago ang nagiinit niyang mukha na parang sobrang hiyang-hiya sa nagawa. Alam niyang walang malay si Kenji sa kalasingan, pero mali pa rin ang kanyang ginawa. Maling-mali. Kung kanina ay lumabas siya para uminom at magpaantok, sa mga sandaling iyon ay paniguradong hindi siya tuluyang makakatulog nang dahil sa mga nangyari. Tama nga si Britney doon, halos kakasarap pa lang ng kanyang mga mata nang magising naman ang kanyang anak na si Noah. Naramdaman ni Britney ang pagpanaog nito ng kama, ngunit dala ng labis na antok ay hindi niya yun pinagukulan pa ng pansin. Nakaugalian na nitong bumaba ng maaga at magtungo ng kusina. Kukuha lang ito ng tubig dahil ubos nang nasa baso at muling aakyat upang muling ituloy ang kanyang pagtulog. Hanggang sa tuluyang magising na ang ina. Good morning, Noah, masiglang bati ni Tina na kumuha pa ng baso upang lagyan ng tubig. Araw-araw na nilang routine iyon, ngumiti pa siya ng malapad sa batang halatang inaantok pa. Tubig? Magaan na tinango ng batang kanyang ulo. Ilang beses itong humikab kung kaya naman bahagyang tinakpan ng kanyang bibig upang hintayin ang baso ng kanyang tubig na iaabot ni Tina. Nilagok na niya yon pagkatanggap at muling ibinalik ang baso kay Tina na marahang hinaplos ang ulo ng alagang bata. Thanks, Yaya Tina. You're welcome, Noah. Muling tumalikod ang bata upang umakyat na pabalik ng silid. Sa mga sandaling iyon naman ay unti-unti nang idinilat ni Kenji ang kanyang nanghahapding mga mata. Ilang segundo siyang natigilan. Medyo masakit ang kanyang ulo. Matapos natanggalin ang kumot na nakabalot sa kanyang katawan, ay kinapaka pa niya pa ang bedside table. Naghahanap doon ang kanyang kamay ng baso ng tubig. Nang mahagilap niya yon ay nagkukumahog na siyang uminom upang pawiin ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Matapos na ibaba ang baso ng maubos na ang laman ay hinilot-hilot niyang sentido ng maibsan naman ang pananakit nito. Pilit na idinilat niya ang nanghahapdi niyang mga mata. Kinikilala niya ng kabuuan ng silid. Sumakit pang ulo niya nang maisip na parang hindi yun isang silid ng kanyang hotel. Hindi siya maaring magkamali. Pamilyar siya sa lugar samantalang dito ay hindi. Hindi itong silid niya. Kung tunay ngang kanyang hinuha ay parang may malaki siyang magiging problema sa araw na yon. Nasaan ako? Ang huling natatandaan ko ay nasa bar ako at tuluyang nagising ang diwa ni Kenji nang maalalang naramdaman niyang agarang pagkalasing ng tumayo. Mabilis siyang bumaba ng kama, nakapamewang na muli pang iginalang mga mata. Wala siyang makita na magsasabing nasa ibang hotel siya. Parang nasa bahay ang silid. Natigilan siya na ang huling alaala ay nasa isang loob siya ng bar kung saan nakita niya rin doon ang dating asawa. Nakita kaya ako ni Britney? Baka naman hindi. Kung ganoon ay nasaan ako? Nilingon niya ang pintuan. Kapag lumabas siya ay saka pa lamang niya malalaman kung nasaang lupalop siya ng bansa. Baka isa sa mga staff ng bar ang may-ari noon. Hindi siya pwedeng magtiwala pero baka lang. Oh God, hindi itong pinunta ko sa bansa. Magkakaroon pa yata ako ng malaking problema.
Napatda ng mga mata ni Noah sa bulto ng katawan ng matangkad na lalaking lumabas sa pintuan ng katabi ng silid nilang mag-iina. Papasok na sana siya sa loob noon nang marinig niyang bumukas ito, kung kaya naman napatingin na siya dito. Ang alam niya wala namang natutulog doon, kung kaya nagtataka siya. Bakit bigla na lang may lalabas dito? Kinusot niyang mga mata dahil baka guni-guni niya lang. Hindi na walang bulto ng lalaki sa kanyang paningin na bahagyang nakatalikod dahil tahimik nitong sinasara ang pinto. Tipong ayaw lumikha ng anumang ingay. Sinuyod ng mga mata ng bata ito ng mariing tingin. Mula sa paa paakyat sa bahagyang nakatungong muka. Muli yung bumaba at muling umakyat pa ng tumigil sa muka. Para siyang binuhusan ng tubig nang makita ng kanyang ama yun. Wala na itong mahabang buhok at balbas. Pero batid ng kanyang puso ng daddy niya yon. Ganun ang mukha ng ama na madalas niyang nakikita noon sa larawan na pinapadala ng tita Althea niya. Muli pa niyang tinignan ang mahaba nitong binti na nagagawa ng makatayo ng maayos. Sumugat sa isang masayang ngiti ang kanyang labi na maya-maya pa'y para na doong mahihikbi. Sure siya na hindi na mamalikmata. Daddy? Ikaw na ba yan? Nandito ka? Kung anong naging reaksyon ni Noah ay ganun na ganun din ang reaksyon ni Kenji nang marinig ang pamilyar na boses ng kanyang anak. Ibig bang sabihin noon ay nasa townhouse siya ng dating asawa? Agaran ang ginawa niyang pag-angat ng paningin at nakita niyang anak na ilang di pa ang layo sa kanya. Noah, napakurap-kurap ng mga mata ni Kenji. Halatang hindi pa rin makapaniwala. Mabilis nang binitawan ni Noah ang hawak niyang doorknob ng kanilang silid at tumakbo na palapit sa ama. You're here! You're home! Kulang na lang ay maiyak sa sobrang saya ang bata. Kailan ka dumating? Bakit hindi sa amin sinabi ni Mommy? Surprise ba to? Kasi kung oo, sobrang na-surprise niyo ako ni Mommy. Mahigpit silang nagyakap at kalaunan ay halos maiyak na binuhat siya ni Kenji na nakalimutan ang tunay na pakay niya kung bakit siya lumabas ng silid. Kung naroon siya, ibig sabihin ay si Britney nga ang nag-uwi sa kanya mula sa bar. Ito ang buhay na patunay. Nakita niya si Noah pagdilat pa lang ng kanyang mga mata. Ibaba mo ko, Daddy. Tara sa silid namin. Kapag nalaman ni Andrea nandito ka, tsak na matutuwa rin siya. Tila na hipnotismong ibinabangan ni Kenji ang anak makaran ng ilang sandali. Mahigpit na nitong hinawakan ng kanyang kamay at kapag dakay excited na siyang hinila patungo sa pintuang nakapinid na silid na nasa tabi ng silid na nilabasan niya. Ang buong akala niya ay silid lang yun ng mga anak kung kaya naman hindi na siya tumutol na pumasok. Ngunit gano'n na lang ang bulantang ni Kenji nang pagbukas ni Noah ay doon din at pagpasok nila sa loob. Ay ang unang tumambad sa kanya ang queen-size bed na higaan nilang mag-iina. Madilim ang paligid, nakadim lang ang lights pero aninag pa rin. Naman ang loob noon, may bumubulong sa isipan ni Kenji na nagsasabing naroon ang dating asawa. Shh, Daddy! Tingala sa kanya ni Noah na hindi pa rin binibitawan ng kamay ng aktong pipigilan niya itong patuloy siyang hilahin papalapit ng kanilang kama. Baka magising nga nila si Britney. Tiyak na gulo yun. Nahanap niya kaagad ang bulto ng katawan ni Britney na kasalukuyan pang mahimbing na natutulog. Kalahati sa katawan nitong may kumot, hindi pa nga ito nakapagpalit ng damit niya na natatanda niya suot sa bar ng nagdaang gabi. Gusto niyang tumutol sa gusto ni Noah na lumapit pa sila sa kama bilang pagbibigay ng privacy na alam niyang pinapasok niya. Oo at may nakaraan sila pero ayaw niyang i-violate yon, lalo pat sariling silid nila to. Paniguradong magwawala si Britney, oras na maalimpungatan nila. Nang bahagyan tuluyan na siyang hilahin ng kamay sa anak ay muli nitong nilingon. Inilagay pa nitong isang hintuturo sa kanyang labi na animoy pinapatahimik siya sa anumang planong ingay na gagawin niya. Hindi na tinangkapan ni Kenji na magsalita at baka mabulilyaso pa ang plano ng anak na ikinakakaba niya din. Si Andre lang ang gigisingin natin, Daddy. Huwag kang mag-alala, magagalit kasi si Mommy. Kapag dinamay natin at naputol ang tulog niya, baka maging beast pa siya sa buong araw na nakakatakot ng sobra. Gustong matawa ni Kenji sa word na ginamit ng anak. Sa pagkakatanda niya, ang bait ni Britney lalo na sa mga anak pero kung naging gano'n na nga ito, hindi na siya magtataka dahil sa agarang pagbabago nito. Okay, senyas niya ng kamay na natiling masaya pa rin ang mga mata sa kakulitan ng anak niya. Habang ginigising ni Noah ang kapatid sa pamamagitan ng mahinang tapis sa pisngi, ay pasimpleng naburo naman ang mata ni Kenji
sa dating asawa na himbing pa rin ng tulog. Madilim man sa tagal na nakasama niya ito dati, memoryado na niyang mukha nito habang natutulog. Nahigit nilang mag-amang hininga ng bahagya itong gumalaw nang marinig niyang umingit ng mahina si Andrea sa pangungulit ni Noah ditong gumising na. Halatang naiinis sa kakulitan ng kapatid na pang-istorbo sa pagtulog niya. Sumugat ang malit na ngiti sa labi ni Kenji nang makita na kinapaka pa ni Britney. Gamit ang isang kamay ang katawan ng katabing bata at marahan niyang tinapik-tapik upang patulugin. Wala sa sariling lumapad pang ngiti ni Kenji nang tumingala sa kanya si Noah. Napigil ang bibig dahil iniiwasan niyang magising ang ina. Halata pa nang may pinuntahan ito dahil sa suot nitong damit na hindi pa niya nagawang palitan bago matulog. Hindi na rin naman ito bago sa paningin ng mga anak niya. Andrea, gising! Ano ba? Makinig ka sa Kuya Noah. Gising na, may sorpresa si Mommy sa atin. Nandito si Daddy. Hindi ba matagal na natin siyang hinintay na umuwi at puntahan tayo? Gising na, you won't believe it. Nakakalakad na rin siya. Muling subok ni Noah gamit ang mahina, ngunit excited na boses nang tanggalin na ni Britney kamay dito. Pwede na tayong makipaghabulan sa kanya buong araw. Andrea, wake up! Tumagal pa ng ilang minuto sila doon bago tuluyang nagising si Andrea na litong-litong mga mata ng idilat niya. Una, hindi niya nakilalang nakatayong lalaki dahil sa itsura nito. Medyo natakot pa nga siya takmang sisiksik na sa ina. Mabuti na lang at napigilan yun ng kanyang kapatid. Kung hindi pa sinabi ni Noah na yun ang itsura ng daddy nila at tinignan ito sa mata, hindi niya makikilalang kaharap niya. Handa na sana itong umirik ng malakas nang makita si Kenji na naroon ngunit mabilis yung tinakpan ni Noah. Matapos na isenyas na huwag siyang sisigaw at paniguradong magigising nilang kanyang ina na nahihimbing pa rin. Nakinig naman sa kanya si Andrea ni hindi alam kung panaginip ang mga nangyayari. Huwag kang sisigaw, magigising si Mommy, malalago tayo sa kanya. Sunod-sunod ang ginawang pagtango ni Andrea na maingat pang bumaba ng kama. Patalon siyang yumakap kay Kenji na hindi naman siya binigo. Agad siya nitong kinarga. Pinupog siya ng halik ni Andrea sa magkabilang pisngi matapos na yumakap sa leeg nito. Inggit na nagpakarga na rin si Noah na pinagbigyan din naman ni Kenji. Karga na niya ang dalawang bata sa kanyang mga bisig. Wala silang inaksayang sandali. Pating kayad na nilisan nilang mag-aama ang silid ng paglabas ng pintuan ay dun pa lang siya nakahinga ng maluwag. Feeling niya maubusan na siya ng oxygen. Hindi niya alam kung saan at anong gagawin niya sa dalawang bata kaya naman natigilan siya nang malapit na sila sa may hagdanan. Tara sa baba, Daddy. Kain tayo ng breakfast? Suggestion ni Noah na hindi alam ni Kenji kung yun ba talagang dapat niyang gawin ng mga sandaling iyon. Ang sundin ng gusto ng anak ko ang gawin ng naisip niyang tama at siyang nararapat. Mamaya pagigising si Mommy, so mauna na tayo sa kanya. Hindi ba dapat igisingin niya si Britney at magpasalamat sa ginawa nitong pagtulong sa kanya nang nagdaang gabi't hindi siya pinabayaan lang. Tapos ay magpaalam na siyang aalis. Tapos babalik na lang ulit kung gagawin niya yun ng pupukawin ng dating asawa, hindi ba ito magagalit sa kanya? Dahil lang istorbo. Oo nga, Daddy. Let's eat breakfast. I am hungry. Si Andrea nagising na rin ang mga mata. Gayunpaman ang iniisip ni Kenji ay kibit ang balikat na sumunod pa rin siya sa kagustuhan ng mga anak na karga pa rin. Mabagal na binagtas nila ang hagdan pababa upang pinapaulanan na naman siya ng mga tanong ng mga bata. Daddy, kailan ka ba talaga dumating? Kagabi. Kung kailan tulog na kami, kaya pala hindi kami ginising ni Mommy. Ikaw bang sinundo ni Mommy? Tumangon lang si Kenji kahit na hindi naman talaga yun ang nangyari. Parang hindi na rin lang sila mag-usisa pa ng sobra. You have pasalubong to us, Daddy? Si Andrea ang titig na titig pa rin ng mga mata, naninibago sa bago nitong mukha. Andrea, hindi importanteng pasalubong. Yung nakakalakad na si Daddy ulit, enough na pasalubong sa atin. Hulog ang panga ng mga maid, lalo na sinama ng Elsa at Tina, nang makitang dating amo na pumasok ng kusina at karga pa nitong dalawang bata. Kulang na lang ay mabitawan nilang mga hawak na gamit na hindi makapaniwala sa nakikita. Gaya ni Noah, sabay-sabay na sinuyod nila ng matang binti ni Kenji. Dahil hindi lingid sa kaalaman nila, nalumpo ito at ngayon ay bigla na lang nakakalakad. Baka sa mga mata nilang hindi makapaniwalang muli siyang nakalakad. Malamang, sino ba naman ang hindi magtataka doon? Naisip tuloy ni Kenji ang reaksyon din ni Britney.
Good morning. Ilang nabati ni Kenji na malapad na ngumiti sa kanila. Yung mga tingin na alanganin na para bang ni minsan hindi sila naging trabahante. Sabay-sabay na silang napayuko upang magbigay ng galang sa kanya. Good morning po, Mr. Baruel. Naupo ng tatlo sa hapag. Hindi naman magkamayo ang mga maid. Nakabadot na tataranta na ihanda ang kanilang almusal. Nagtimpla pa sila ng kape ni Kenji sa pangunguna ni Manang Elsa. Hindi pa rin makapaniwalang naroon ang dating among lalaki nila. Kating-kati ng matandang tanungin ang among babae tungkol dito. Yun nga lang ay hindi pa ito bumababa at halatang tulog pa. Hindi kasi nabanggit ni Britney pupunta doon si Kenji. Dati-rati kasi ang lahat ng desisyon nito sa buhay ay hinihingan niya ng payo sa matanda. Ang bagay na ito ay hindi nabanggit. Daddy, dito ka na rin ba titira kasama namin ni Mommy? Natigilan si Kenji sa pagsisimula ng kanilang pagkain. Nahihiya siyang makikain ng almusal pero dahil kasama niyang mga anak, unti-unting napawi ang hiya niya. Ipapaliwanag na lang niya kay Britney kung bakit naging ganito sila. Kung sakali man nabigla na lang silang maabutan. Hindi naman niya pwedeng tanggihan ng mga anak sa pagkain eh. Hindi Noah, bumisita lang ako. May trabaho ang daddy sa Pilipinas kaya kailangan ko ding bumalik doon agad. Gaano ka katagal dito, daddy? Salit-salita lang ang naging tingin sa kanila ni Andrea. Na matamang nakikinig lang at hindi sumasabat. Mabagal na nitong kinakain ng kanyang almusal at panakanakang inom ng kanyang gatas. Panayang titig pa rin kay Kenji. 1 week, tumangutango si Noah. Iniisip na niya na kailangan nilang masulit ang 1 week ng bakasyon ng kanilang ama. Okay, daddy. Low energy. Uhaw na uhaw nang magising si Britney sa alarm clock na sinet niya dahil may klase siya para sa araw na yon. Ilang segundong naginat siya ng mga braso at kapag dakay nilingon ng katabing higaan ng mga anak, napataas ang isa niyang kilay na makitang wala na doon ang 2 bata. Mahina na siyang natawa. Bago yun sa paningin niya dahil madalas na hinihintay siya ng 2 bata na magising. Magising man sila, nasa silid pa rin sila at saka lang lalabas kapag natapos siya sa paghahanda. Ipinagkibit niya lang ng balikat ang tanawing yun sa tabi niya. Himala, ang aga naman nilang nagising at bumaba. Sa bagay, maaga rin naman silang natulog, kausap niya sa sarili. Bumangon na si Britney at mabilis na ginawa ng morning routine niya. Nakalimutan na mainuwi nga pala siya sa bahay nila na nagdaang gabi kung kaya dapat na inuunahin niya ngunit hindi niya yun magawang maalala. Naligo siya at naghanda na dahil after ng breakfast ay pupunta na siya sa kanyang studio. Kalmado pang lakad ng kanyang mga paa pababa ng hagdan kahit na parang may iba siyang kutob at nasa-sense na mangyayari. Hanggang sa tuluyang makababa siya ng kanilang sala. Napaarko ng kanyang isang kilay nang marinig niyang malakas na tawa ng mga anak na nagmumula sa kusina. Napuno pa siya ng labis na pagtataka. May kakaiba talaga sa araw na yon. Isa pa kapag maagang nagigising ang mga bata sa kanya ay natatagpuan niyang dalawa na pahila-hilata sa sofa nila sa sala habang nanonood ng TV. Hindi sila matagal na tumatambay sa kusina. Naikiling niya na ang ulo, naisip na baka mga maid ang kaharutan ng mga bata. Matapos si babang dalang bag, itinungo niya ng kusina para kumain. Good morning, kiddo. Natigilan siya sa nadat ng tagpo doon na pihadong siya ang nakaligtaan niyang isiping pagdilat ng kanyang mga mata. Naroon si Kenji at kasalo ng mga bata sa kanilang hapag. Halata na bagong gising pa lang din sa itsura nito. OMG! Oo nga pala, dinala ko siya kagabi dito habang lasing na lasing siya at walang ulirat nang makita niya sa bar. Agad na nagtamang kanilang mga mata ng dati niyang asawa na pawing mga ngiti sa labi at napalitan ng seryosong itsura. Naroon nga palang lalaki, bakit nakalimutan niya yon? Bakit hindi niya kagad yun naalala kanina pagkagising niya? Bakas man sa mukha ang gulat sa nasaksihang tagpo, ay mabilis ni Britney binawi lalo pat nasa harapan niyang kanyang mga anak. Nakatingin na sa kanya habang nakangiti ang mga mata nila sa sobrang tuwa. Mommy, thank you so much! Si Noah na nagawa ng pumanaog ng kanyang upuan at patakbo na siyang sinalubong sa pinto pa lang upang mahigpit na yumakap. Bakas pa rin sa mukha nito ang sigla. Hindi mo alam kung paano mo kami na-surprise ni Andrea? Tingala pa ng mukha nito kaya napilitan si Britney mapatungo sa panganay niya. Kinalamay ni Britney ang sarili na parang hahandusay na sa kaba ng mga sandaling iyon. Pinilit niya na wag mag-react na hindi akma dahil isang maling salita lang. Baka pumalahaw ng iyak ang 2 bata. Tatayo na sana si Kenjing hindi mapakali sa inuupuan dahil sa gulat na reaksyon ni Britney.
Hihingi siya ng paumanhin sa dating asawa. Sana naman ay magalit sa kanya dahil sa nangyari na nagdaang gabi o ang pananatili niya pa dito nang hindi niya alam. Nang marinig niya ang sunod na sinabi ni Britney sa anak, yun ang siyang pumigil sa mga naisip niyang gawin sana. Bagpos ay parang nakagulo ng kanyang puwet sa upuan. Nailihis na rin ang tingin sa kanyang mag-ina. You did? Napasaya ba namin kay ni Andrea? Mabuti naman kung gano'n, Noah. Hindi ba't matagal niyo na siyang nire-request kay mommy? Ayan na, natupad na. Tinupad na ng daddy niyo na puntahan kayo dito. Hindi makatingin natura ni Britney kay Noah na marahang hinaplos-haplos pa ang buhok nito.